Isang mapagpalang araw po sa inyong lahat. Ngayon po ay June 29, 2025 Sunday at ngayon po ay pinagdiriwang natin ang Solemnity of Saints Peter and Paul. Ang ating pong unang pagbasa at pagninilay sa araw na ito ay hinango mula sa mga gawa ng mga apostol, chapter 12, verses 1 to 11. Noong mga araw na iyon, sinimulang usigin ni Haring Herodes ang ilang kaanib ng simbahan. Pinapugutan niya sa Santiago ang kapatid ni Juan. Nang makita niyang ito'y ikinalugod ng mga Hudyo, si Pedro naman ang kanyang ipinadakip. Nangyari ito noong pista ng tinapay na walang libadura. Pagkadakip kay Pedro, ito'y ikinulong at pinabantayan sa 4 na pangkat ng tiga-4 na kawal. Ang balak ni Herodes ay iharap siya sa bayan pagkatapos ng pista. Kaya siya'y nanatiling nakabilanggo si Pedro. Samantala, siya'y taimtim na ipinananalangin ng simbahan. Gabi noon, si Pedro'y natutulog sa pagitan ng 2 kawal. Gapos siya ng 2 tanikala at may mga tanod pa sa harap ng pinto ng bilangguan. Siya'y nakatakdang iharap ni Herodes sa bayang kinabukasan. Walang ano-ano'y lumitaw ang isang anghel ng Panginoon at nagliwanag na mabuti sa silid piitan. Tinakip niya sa tagiliran si Pedro at ginising. Bumangon ka, dali, wika ng anghel. Pagdakay nakalag ang mga tanikala sa kanyang mga kamay. Magbigkis ka't magsuot ng panyapak, sabi ng anghel. Gayon nga ang kanyang ginawa. Sinabi pa sa kanya ng anghel, magbalabal ka't sumunod sa akin. Lumabas naman si Pedro at sumunod sa kanya. Ngunit hindi niya alam kung tunay ang nangyayari. Ang akala niya'y nananaginip lamang siya. Nakalampas sila sa una at pangalawang bantay. Nakarating sila sa pintuang bakal na labasan patungo sa lungsod. Ito'y kusang nabuksan at lumabas sila. Pagkaraan nila sa isang kalye, biglang nawala ang anghel. Naliwanagan ni Pedro ang nangyari kaya't sinabi niya, ngayon ko natiyak na totoo palang lahat. Sinugo ng Panginoon ang kanyang anghel at iniligtas ako sa kamay ni Herodes at sa inaasahan ng mga Hudyo na mangyayari sa akin. Ang salita ng Diyos. Muli po, isang mapagpalang araw sa inyong lahat at maligayang kabisahan po ng ating 2 haligi na ating pananampalataya ng ating simbahan, si San Pedro at si San Pablo, no, na kung saan ay maririnig ninyo sa mga pagbasa ngayon na magkahiwalay. Sa unang pagbasa ang patungkol sa buhay ni Pedro at sa ikalawang pagbasa naman ay ang buhay naman ni San Pablo. 2 apostol na ipinagkatiwala sa kanila ang pagtataguyod ng simbahan, ang pagtuturo at pagpapalaganap ng mabuting balita. So, kaya sa ating pong simbahan, no, nananatili itong matatag, anuman ang mga pagsubok, anuman ang mga skandalo na kinabibilangan mismo ng mga nasa simbahan, ito ay nananatiling matatag dahil malinaw dapat sa atin na hindi tao ang nagtatag nito kundi ang Diyos. Bagamat may itinatalagang mga pinuno, pero ito pa rin ay sa tulong at gabay ng Espiritu Santo. Si Kristo pa rin ang nagtatag, tagtayo ng simbahan, ang mga alagad ang nagpapatuloy ng gawaing ito. At tayo bilang mga mananampalataya, bilang bahagi po ng simbahan, ay nararapat lamang na tayo po ay sumunod. At syempre kailangan din natin pinag-aaralan, pinakikinggan ang mga turo na atin pang minana mula sa kanila na kanila rin namang natutunan mismo kay Jesus. Si San Pedro na pinaghatiwala ang simbahan, ang susi na sinasabing anuman ang ipahintulot dito sa lupa ay ipahintulot sa langit, anuman ay pagbawal dito sa lupa ay pagbabawal sa langit. At ito ang kanyang kapangyarihan na tinanggap niya mula kay Kristo. At sa tungkol naman, no, kay San Pablo na ipinagkatiwala ang pagpapalaganap ng mabuting balita sa mga hindi Hudyo, no, sa mga hintil na tinatawag. Patuloy ang nagiging misyon ng napakarami pa natin mga kababayan, mga misyonero, mga pare, reliyoso
para lamang ipalaganap ang mabuting balita. Na muli po, maligayang pagdiriwang sa araw na ito ni San Pedro at San Pablo. Mm-hmm.